Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at muling pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang matapos ang resolusyon ng korte na pagbayari ng mga dating nanungkulan noon sa PhilHealth taong 2014 at dawit nga di umano ang pangalan ni Senadora Risa Hontiveros. At Korte Suprema naglabas ng desisyon na iligal ang ginagawa ng dating mga namumuno sa ahensya nang waldasin nila ang 83 million pesos para ipamigay sa mga opisyal bilang educational assistance at bonuses. Ito nga daw ay nangyari sa panahon pa ni Benigno Aquino. Kaya pakiusap ng taong bayan, pagbayarin ng mga nagkasala. Pero bago natin ipagpatuloy ang balita, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa channel na ito. Hindi na nga maitatago pa ang tila malamafyang korupsyon na nangyari noon di umano sa loob ng PhilHealth sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino. Senator Risa Hontiveros, wala nang kawala pa. Dahil isa di umano ito sa mga nakinabang sa nawawalang pondo ng PhilHealth. Dahil sa pagkaka-appoint daw di umano nito noong 2014. At sa ganitong taon din nangyari kung saan nawawala ang mahigit sa 83 million pesos na budget ng naturang ahensya. Kamakailan nga inihayag lamang sa publiko na ibinasura ng mataas na tribunal ang petisyon ng PhilHealth na hinamon ng hatol ng COA na inilabas noong 2018 at pinagtibay noong 2019 ang mga benepisyong mananagot para sa mga disbursement at sinabing dapat nilang i-refund ang mga kaukulang halagang natanggap ng hindi tama. Sa pagbanggit nga kamakailan sa kaso na kinasasangkutan ng PhilHealth at COA, tiyak daw di umano na idiniklara ng mataas na hukuman na walang legal na batayan ng mga disbursement ng iba't ibang benepisyo ng PhilHealth. Kabilang na ang educational assistant allowance at birthday gift na ipinamahagi nila pagitan lamang ng mga namamahala at ng mga empleyado nito. At ayon pa nga sa balita ng Inquirer.net, SC, 83 million pesos, PhilHealth X6 benefits, illegal irregular. The Supreme Court has affirmed a Commission on Audit COA ruling that disallowed the granting by Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth of 83.06 million pesos in educational assistance and birthday gift benefits to its officials and employees in 2014, calling this illegal and irregular. End quote. Idiniklara nga ng mataas na hukuman na walang legal na batayan ang mga disbursement at iba pang benepisyo ng PhilHealth at illegal ang pamamahagi ng 83 milyong pesos na benepisyo sa mga opisyal at tauhan ng State Health Insurance Company noong 2014. Matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang komento at hinaing sa mundo ng social media. And the netizen posted, Year 2014, January, ay nagkaroon ako ng procedure sa puso. A stent was inserted to my heart. When I claimed my PhilHealth assistance, I was only given a 30,000. Okay lang siguro dahil yon ang nasa kategory ko as PhilHealth member. Ang sama ng loob ko, I was paying my PhilHealth contribution for 28 years na nung panahon ng 2014. In her comes Senator Hontiveros and her cohorts. A milyon ang nilustay nilang pondo ng PhilHealth. Nakakasama talaga ng loob at nakakawalang respeto
sa karapatan ng pantao ang ginawa ni na Senator Hontiveros. Sana sa kanya mangyari ang nangyari na sakit ng mga Pilipino na kinulang ang tulong na galing sa PhilHealth para maramdaman niya ang hirap na dinanas namin. Kung saan kami naghanap ng pera para pangdagdag sa kulang ng PhilHealth assistance. Then yan, wala man lang kahirap-hirap na minaldas ang aming kontribusyon. Sana makonsensya ka, Senator Hontiveros. Sana managot sila. Pinagsamantalahan nila ang hinulog ng mga mahirap na Pilipino sa PhilHealth tulad ko. Nagsasakripisyo kaming maghulog tapos mawawala lang ang pera namin. Huwag baliwalain yan. Ituloy ang kaso na yan. Kailangang maibalik ang halaga ng pera na yon. Singilin kung mga buhay pa sila at ikulong para huwag pamarisan. Dapat talagang makulong ang mga gumagawa ng mga anomaly sa PhilHealth dahil kung hindi sila ay pamamarisan sila at talagang mauubos ang pondo. Kawawa naman ang mga naguhulog sa kanilang contribution sa PhilHealth. Ang mga taong dapat makinabang sa PhilHealth pinahihirapan pero ang pera ng ahensya pinagkukuha nila. Nagpakasasa ang mga opisyal ng PhilHealth at kasabwat nitong politiko. Walang awa sa mga taong nagbabayad na pinaghihirapan ito tapos sila nagpapasarap lang. Kung napatunayan ng korte na nagkasala, ipakita sa mamamayang Pilipino na ang batas ay pantay para sa lahat. Pulubi man o mayaman, ikulong yan mga taong nagkasala sa pagnanakaw sa kaban ng bayan kung Pilipinas. End quote. Balikan po natin, no? Bakit po ba tapos na bumalik na rin po yung unti-unti bumabalik na po, nagkakapuwersa na ulit itong mga dilawan, no? Sila Jim Coljax nananawagan. Titignan po natin yan kasi buong panahon po ni Pangulong Duterte, yung nananawagan po ng rally sa EDSA, pinagtatawanan natin. Ngayon, masusukat po natin yan, no? Pag dumami rin po yung nagrally ngayon sa EDSA, talagang lumalawak na po yung pagkawala nila ng tiwala dito sa kasalukuyang pamahalaan. Kasi 6 years kay Duterte, wala silang mahikayat na mag-rally sa EDSA. 6 years, walang malalaking rally po talaga. Pinagtatawanan lang natin. Okay. Di ba? Pinagtatawanan lang natin yung mga rally sa EDSA noon. Ewan ko lang ngayon kung makakatawa pa itong mga to. Ang nakakapanghinayang po sa totoo lang, hindi naman po man-made. No? Man-made lang po yung kaguluhan ngayon. Ngayon, kung maniniwala kay Baltasar na pamilyang Duterte ang nanggulo sa Pilipinas, wala talaga tayong magagawa. Bakit naman nila guguluhin yung Pilipinas? Sa palagay nyo. Sa totoo lang, yung ambisyon, no? Ambisyon ni Martin, ambisyon ni Risa Hontiveros, at ng iba pang mga nag-ambisyon, yan po nagpapagulo sa atin ngayon. Partikular yung ambisyon ng dalawa, no? Tignan po, bakit saan pupunta si Misani? Mag-abroad? Hindi ko nabasa nasa, okay. Sarap ng kape. Okay, nagsimula talaga to yung pagbaliktad ko, yun na yun talagang hindi na matiis ng mga Duterte supporter. Kasi sa haba ng panahon, mahigit 1 taon din nating pinagtanggol yung unity team, di ba? Marami sa inyo nauna pa sa akin na kumbaga nauna pa kayong nawalan ng tiwala sa kasalukuyang pamahalaan. Marami po kayo nauna pa sa akin, no? Pero yun talaga yung sagad na. Yan po yung nagpasimula po kayo na sa CIF. Confidential fund, pinasama po ninyo si Sara Duterte. Tapos wala naman pala. Nakita ko yung tinanong binalik po ng mga kasama natin, yung tinanong po si Brosas. Sila nagpasimuno niyan, yung mga Makabayan Black. Tinanong po si Brosas, meron ba kayong katibayan na may katiwalian dyan sa confidential fund? Sabi ni Brosas, wala pa. Ibig sabihin, pinasimulan nila yung intriga. Wala naman talaga sila ebidensya. Kaya nga ang panawagan nila noon, ito ang panawagan nila. Ibabalik ko lang po sa inyo kung saan nagsimula tong lahat. No? Magkasama po, maraming bumabatikos kay Pangulo Marcos. Nauna na yan sila Maharlika, di ba? Nagbababaing ahas na si Maharlika before pa lahat . Before pa nagbaliktaran, before pa natanggal si Attorney Trixie. So lahat, no? Tapos before pa si
before pa si executive secretary, di ba? Nauna si Maharlika yata sa kanilang lahat. Tapos, nabuwag na talaga. Pero matatag yung ano nun, yung unit team, si Sara Duterte at si PBBM. Pero buhat nung tinira na mismo ng pinsan, tinira na mismo ng House of Representatives sa pamumuno ni Martin. Actually, pwede nang maghugas si Martin. Wala akong kinalaman dyan, wala akong kinalaman. Kalokohan po yan. No? Alam na po natin yan. Na yung isa lang po yung isa lang po yung kilos nung House of Representatives. Binabalik ko lang po sa inyo, baka nakakalimutan na natin. Nagsimula yan sa confidential fund. Pinalalabas po nila na may katiwalian. May mga panawagan pa nga, di ba? Kasama pa sa panawagan nila yung yung ano yung panawagan nila, yung audit ng COA. Ilabas ng COA yung audit. Nilabas na po ng COA yung audit. Sa kanila po, wala po silang pakialam kung totoong meron katiwalian o wala eh. Ang importante sa mga tao na to, si Risa Ontiveros din yun eh. Tambalang Martin at si Risa Ontiveros din yun eh. Ang importante sa kanila, makapanira. Siraan si Sara Duterte. Pero sa kasawiang palad, number 1 na naman po ang DepEd ngayon. Kalalabas lang po ng Okta Research. Ang pinaka-trusted na ahensya ng pamahalaan, DepEd pa rin. So wala, sabi. So wala talagang kayo po yung mga wag po kayong makinig sa amin, no? Ito sabihin ko sa inyo, wag po kayong makinig sa amin. Makinig po kayo sa mga tao, sa mga mamayan. Tanungin niyo. Ang hirap po kasi ang hirap ng ang daming mga vlogger, ang daming tapos parang minsan pakiramdam namin onti-onti na namin, di ba? Tapos ang hirap kasi walang tigil eh. Okay, diyan nagsimula yan. Sa ambisyon kasi. Ambisyon na siraan si Sara Duterte tapos hindi umaangat sa survey. Yung hindi umaangat sa survey, nakaisip ng ibang paraan, baguhin ang konstitusyon para maging prime minister, etc. Total nasa Cebu tayo, di ba? Bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Nung bago pa lang tong admin, yung, di ba anak ni ng governor ng Cebu yung DOT secretary. Putya, ini-issue nila yan, di ba? Ini-issue nila ng logo lang, kahit wala namang katuturan. O yung I Love Philippines lang. Tsaka yung nagkamali lang. Hindi naman kasalanan yun ng anak ni Gwen Garcia. Walang kasalanan dun eh. Dahil, kaya ka nga nag-hire ng Pero ang laki-laking issue nun. Bakit kaya ngayon tahimik na po yung mga dapat tahimik na po lahat ng mga bumabatikos doon kay Prasco noon, 'di ba? Bakit hindi nila yung mga ang iingay wala namang pong problema noon eh. Pero ngayon no, laki ng sinasabing problema, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan, wala. Tahimik lang. Okay. Epic po yung paninira sa mga Duterte. Yun yung sinasabi natin. Ikalawa, ngayon naman, ito naman po si Risa Ontiveros. Pansin niyo po, ito magtapatan po tayo. Ipagpalagay na natin. Hindi ako judge eh. Hindi tayo korte. Ipagpalagay po natin, halimbawa. Ipagpalagay po natin na talagang may kasalanan si Kibuloy. Halimbawa, wag Kibuloy ang pangalan kasi masyadong mainit pag Kibuloy. Halimbawa, yung tao, talagang ginawa niya yung binibintang sa kanya. Ang purpose mo, mabigyan ng katarungan yung mga biktima, di ba? Di ba? Halimbawa, yung biktima ng sexual abuse, human trafficking. So, ang pangunahin mong purpose, mabigyan po ng katarungan yung mga sinasabing biktima. So paano po magkakaroon ng katarungan? Ano nga yan eh? Meron nga pangyayari na hindi mo muna i-expose eh. Meron pangyayari na ililihim mo muna eh para masorpresa. 'Di ba? Yung mga pinagbibintangan. Parang kasi karamihan po sa guilty, halimbawa wala to hindi ganito yung sitwasyon kay
kay Kibuloy. Halimbawa, pwera si Kibuloy dito. Isang pangkaraniwang kriminal, halimbawa, ipapaalam mo ba sa buong mundo na tutugisin ka namin o ibig sabihin, ang purpose mo mahuli. 'Di ba? Kung po pwedeng ang hindi mo muna ibulgar eh. Baliktad po 'yung nangyayari ngayon dito sa Senado. Samantalang very willing naman na harapin sa korte, no? Yun yung sinasabi ko na ano talaga yung purpose ni Risa Hontiveros ng pag-iimbestiga. Hindi naman po sila judge. Yun yung paulit-ulit natin, hindi po sila judge eh. Wala po silang kapangyarihan na magsabi na guilty o hindi guilty. 'Di ba? Ano talaga yung purpose? Nakita po natin yung purpose kasi hindi ko pinapansin yung issue niyan. Pati yung issue naman sa Congress na 'di ba? Sa Congress naman hindi ko rin pinapansin yung sa SMNI. Siyempre mainit kay Kibuloy dahil tagapagtanggol ni Duterte, parang ganun. Ganun yung dating sa atin no? Kung mainit kay Kibuloy, tatanggalan ng prangkisa. Ganun lang kasimple. Pero nakita natin lately, nung inugnay ng pilit na pilit si Sara Duterte na bumili ng ano yung biro ni Sara Duterte no na bakit nagbebenta ba sila sa Kingdom ng baril? Nakakatawa na no? Nakakatawa na wala na po sa hulog. Ang point ko lang po dito, ang gulo po ng kine-create na hindi naman po necessary. Di po ba? Wala namang, kumbaga, nag-aaway-away yung Kongreso, yung dalawang Kongreso, yung Senado at yung House. Nag-aaway-away yung mga dating magkakasama, di ba? Kasama nila ng mga Duterte yung mga Marcos eh. Magkaibigan sila eh. Alam ko dito sa Cebu, ang laki ng ipinanalo nila rito sa Cebu. Talagang wala naman pong no? Kumbaga katwiran lang nila na si Sara Duterte, parang Vice President na si Sara Duterte. Sabi nga ni Sara, siya yung hadlang sa lahat ng no? Siya yung hadlang sa lahat ng mga may ambisyong maging presidente kaya sinisiraan siya. Ang problema, ang hirap paniwalaan ng pangkaraniwang tao. Mahirap paniwalaan yung nagmamadali si Sara Duterte na makaupo, no? Kasi paano magmamadali si Sara Duterte? Pwede nga siyang tumakbong bilang presidente na. Nakukuha niyo, kung gusto niya maging presidente, talaga, si Sara Duterte, kung gusto niya maging presidente talaga, dumirekta na siya ng takbo ng presidente. Number 1 siya sa lahat ng survey. Tatay niya, presidente. Lahat ng, kumbaga, lahat ng advantage nasa kanya nung panahon na yun. Tapos, winnable na winnable. No? Kung yun yung purpose niya, bakit kinakailangan pang... Kaya hindi naniniwala yung mga tao dun sa nila sa sinasabi nila. Ang sinasabi kasi nila, di ba? Si Sara Duterte, nagmamadaling maging presidente, kaya ginagawa nila ng paraan to si BBM para matanggal sa pwesto siya yung magiging presidente. Imposible. No? Imposible kasi kung gusto niya lang maging presidente, baka presidente siya ngayon. Hindi na natin kailangan magbulahan. Kung tumakbo si Sara Duterte, baka siya yung presidente na. Hindi nga siya, ayaw niya nga eh. Kaya walang naniniwala doon sa anggulo na yun eh. Tapos, nakukuha niyo yung pilit na pilit din, yung pagsasangkot kala Sara Duterte nung mga testigo ni Kibuloy. Siguro kung, dahil pare-pareho nating hindi alam kung ano yung nangyayari sa kingdom ni Kibuloy, wala talaga tayo ideya. Kayo ba may ideya? Ako wala eh. Hindi ko alam kung ano. Alam ko parang Iglesia ni Cristo, di ba? Parang gano'n, na malaking taas nakabase sa Mindanao. Opo, live po to. Ang point ko,
pwedeng papasayo na mapapaniwalaan yung mga tao kasi sino ba yung mga yan? Hindi naman natin kilala yan. Tapos wala naman sa ayaw namang humarap ni Kibuloy. Kasi sa totoo lang po, sa Senate hearing, pag hindi ka humaharap, isang side lang yung naririnig. Actually, lugi yung hindi haharap sa Senate hearing. Hindi po baliktad eh. Yung hindi po humaharap, yung po ang nalulugi kasi sinisiraan ka na ng sinisiraan. Hindi mo na ipagtatanggol yung sarili mo. Oh, yun yung point natin, eh, no? Sinisiraan ka, hindi mo na ipagtatanggol ang sarili mo. Pero baliktad eh. Ang sinasabi nga ang point nga doon, hindi po para siraan lang eh. Para mabigyan ng katarungan. Halimbawa po kung nangyari ito, hindi na natin alam kung nasa na si Kibuloy, na pwedeng nagtatago na siya, di ba? Paano mo mabibigyan ng katarungan kung bakit siya nagtago? In-expose nyo na tutuluyan nyo eh. In-expose nyo na, putya, nilalabas nyo na lahat ng testigo laban sa kanya. Hindi na, ibig sabihin, kung, halimbawa, wag si Kibuloy. Ano kasi pag si Kibuloy? Halimbawa, isang tao, nakita ng tao, ang dami ng testigo laban sa akin Baka, makapagtago na nga. Di ba yung tendency mo kung ikaw ay, kung ikaw ay guilty, sa normal pero nga, baliktad nga eh. No? Si Kibuloy nga gusto niyang harapin eh. Nasa Cebu na po ako. Si Kibuloy nga gusto niyang harapin sa korte. Pero yung mga gustong makakuha ng katarungan, ayaw sampahan ng kaso sa korte. Nakikita niyo yung pagkakaiba? Yung pala, ngayon, lumalabas, isasangkot pala yung mga Duterte ng isang witness. Tama yun eh. Paano masasangkot yung mga Duterte doon eh? Maniniwala kayo na presidente si Duterte noon eh. Kung gusto niya lang ng baril, bakit siya pa yung pupunta ron? Siya pa magbibitbit? O si Sara Duterte pa, siya pa yung kukuha doon ng baril sa parang talaga ba? Ang presidente ng Pilipinas, gun collector si Tatay Digong. Hindi naman siguro tama na siya pa yung dumadayo kung presidente ka kung gusto niya lang magkaroon ng mga baril. Ewan ko lang. Parang napaka-illogical nung pagkakasangkot. Kaya hindi siya hindi siya passable. Kumbaga kung judge talaga. Yun na nga eh. Sino audience? Para kanino? Katarungan ba talaga yung hangad ni Ontiveros? Gusto niya ba talaga magkaroon ng katarungan para dun sa mga supposedly biktima? Sa tingin ko kasi wala siyang makukuha ang katarungan sa Senado. Iba naman yung purpose. Katulad niyan, ano sinasabi ngayon? Ano yung sinasabi ni Ontiveros? Pag hindi ka dumalo, papahuli kita. Saan mo huhulihin? Saan mo ipapahuli? Alam mo pa ba kung nasaan? Meron pa ba nakakalam? Kumbaga, ayaw ko lang sabihin, ayaw ko lang direktahin, pero hindi ba parang pinatakas nyo na yun? Baliktad. Ang point ko, kung tutulong ka sa biktima, dapat lihim nga eh. Malalaman na lang niya, eto na, may nagreklamo na. Ikaw ay dinadampot na. Dito baliktad eh. O marami kaming testigo sa'yo. Dapat humarap ka. Hindi. Kahit ako kung sinasabihan nyo na akong guilty, tama yun eh. Ganyan yun, si Ping Lacson, nagtago. Ganyan din ang katwiran ni Ping Lacson. Puta, wala akong makukuha ang katarungan dyan. Dito nga, very willing si Kibuloy. Pero hindi sa Senado kasi na-judge na siya ron sa Senado eh. Tsaka alam niya na yung purpose eh, sinasangkot lang. Sasangkot lang. Kumbaga, iba yung target nila, mga Duterte target nila. Pero collateral damage lang si Kibuloy. Yun yung pinoproblema ko sa taktika nila mga to, no? Kaya ang gulo-gulo ng ngayon, ang gulo-gulo ng politika, away-away. Pinagpipilitan yung PI, pinagpipilitan.
Hindi ko alam ang politika rito sa Cebu. Alam ko malapit si Sara Duterte kay Governor eh. Tsaka ano niya, 'di ba? Tropa niya yung ano eh. Alam ko tropa niya yung si Prasco eh. Dahil yan ay spokesperson, kung hindi ako nagkakamali, spokesperson ni Sara Duterte. Pero kitang-kita po yung ano eh, yung frustration talaga ng mga tao. Hindi ko alam kung kasi pumunta rito si Martin din. Hindi ko alam kung ano pong mangyari rito sa 25. Kung maraming sasamang Cebuano. Kaya masarap mag-cover, hindi natin. Kung meron din ba doon sa EDSA, ewan ko lang kung makakakuha pa yung mga Dilawan at mga Makabayan Black doon. Kung meron pang makakadalo ron. Yan. Dapat po Dapat po nakasign kayo sa YouTube app si Sergio Jose Caraan. Hindi ko po kilala. Pasensya na po kayo ha. Bakit po ako pipirma sa co-op? Saan yun? Dapat po nakasign in kayo sa YouTube app. Hindi ko po alam kung ano po yung sinasabi niyo po, Mrs. Mami. Naguguluhan ako. Ano yung app? Bakit ako atin doon? Magpakape. Kala ko kung ano yung magsasign kasi meron dati man na nanawagan na pumirma kayo sa sabi ko po, teka muna. Mahirap po yung mga pirma-pirma. Sa hanapin nyo lang yung $sign, pwede na kayo magpakape. Hindi ko po kilala yung sinasabi ko kasi. Badong bulag ka ba? Pinakita na nga sa balita na inamin ni Duterte, dami siyang baril. At may lisensya daw yun. O kung may lisensya, bakit kukunin kay Kibuloy? Hilauryo. Palubog ng mga Duterte. Alam mo, Hilauryo, alam mo ang punto mo, no? Hindi, ayan no. Thank you very much, Mrs. Mami, sa $499 na pakape. Hindi ko makuha yung punto mo eh. Palubog ng mga Duterte, number 1 po sila sa survey. Number 1 po si Sara Duterte sa presidential survey. Number 1 po yung DepEd na most trusted. Si Sara Duterte po ang most trusted na pinuno ng pamahalaan. Si Tatay Digong tsaka yung mga kasama po niya sa identified sa kanya, pasok lahat sa Senado, si Bato, si Tolentino, tsaka si Bongo. Bakit po nyo nasabi na palubog? Baka napagkamalan nyo po sila Lenny, hindi po niya kakampi si Lenny. Ang palubog po, walang pumapasok na sa survey. Kulelat. Yung kulelat siguro sa kanya ang hindi palubog. Yung kulelat siguro ang sikat sa kanya. Wala na sa pag-iisip, hinayupak si Digong Mindanao gustong iwalay. Taga Mindanao ka ba, Megs? Kung hindi ka naman taga Mindanao, okay lang yun. Sila lang naman sa Mindanao nag-uusap niyan. Kung taga Mindanao ka, yan. Pangarap lang po ng mga taga Mindanao yan. Hindi naman tayo taga Mindanao. Alam mo, Hilario, kung ikaw nahibang na, maglantad ka na ng pagkabading. Tingnan natin to si Mami kung si Mami ba ay na. Dito na nga ako magbabasa. SWS ba dong karamihang Pilipino gusto na papasukin ng ICC? O ano ngayon? Karamihan din ng Pilipino, ito tama naman yung survey yan no? Naniniwala tayo dyan na survey. Yung sinasabi mo karamihan, 59%, di ba? O mahigit lagpas lang ng kalahati. Pero sa inyo, karamihan na. Ito ngayon ang tanong. Number 1 sa survey si Sara Duterte. Dapat ba presidente na siya? Hindi, di ba? Most trusted si Sara Duterte kaysa kay BBM. Di dapat si Sara na presidente.
Kasi mas trusted siya. Hindi rin, di ba? Kasi ang eleksyon, ang nagdedetermine ng pagiging presidente, eleksyon, hindi survey. Di ba? Okay, ganun din yung sa ICC. Ang nagdedetermine kung papapasukin ng ICC o hindi survey. Kung hindi, yung jurisdiction, yung presidente ng Pilipinas. No? Paulit-ulit na yung presidente ng Pilipinas na hindi niya papapasukin yung ICC. Sana naintindihan mo yung sinasabi ko, no? Number 1 sa survey, most trusted si Sara Duterte. Daig niya sa most trusted si Bongbong Marcos. Kasi siya very good eh. Si Bongbong Marcos good lang. Si President Marcos good lang. Ibig sabihin, mas gusto ng tao si Sara Duterte kaysa kay PBBM. Dapat ba si Sara Duterte ang maging presidente? Hindi. Kasi survey. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.